Tayo po ngayon ay nasa ika-27 linggo ng karaniwang panahon. Ayon kay San Juan Pablo II, ang pamilya ay isang domestic church, ang pinakamaliit na unit ng simbahan. Dito dapat unang nararanasan ang pag-ibig at pagkalinga. Ang mga magulang ang unang larawan ng pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagpapabanal sa isang pamilya. Tinuturuan ni Jesus sa ating ebanghelyo ang mga mag-asawa na magmahalan at manatiling tapat sa isa't isa. Ang mangunguna po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Richie Y. Estrada, MSc. Magsitayo na po tayong lahat. Magsiawit ng bayan, sumilay na, dakilang biyayang pangako niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At welcome sa ating pagtitipon ngayon. Sa linggong ito, ipagpasalamat natin sa Diyos ang lahat-lahat ng biyayang ating natanggap galing sa Kanya. Sa misang ito, isama natin ang lahat ng ating mga mahal sa buhay, ang kanilang mga dasal, ang kanilang mga pinapadasal sa atin dito sa ating komunidad. Isama ko na rin sa ating mga pagdarasal ngayon ang fast recovery ni Gloria Suwasi at ang kaluluwa ni Peregrina Makilan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo,
butong anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan, butan, tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati niyang Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangibabaw sa aming ginagawang kabutihan at inadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mo mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Sa unang pagbasa, ipinahayag, nilikha ng Diyos ang lalaki at ang babae para sa isa't isa. Sa kasal, sila'y kanyang pinag-isa. Sa Ebanghelyo, binibigyan diin ni Jesus ang kaloobang ito ng Diyos sa pagbabawal sa diborsyo. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagsimula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo nawa ay basbasa ng puon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasa ng poon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tugon. Tayo nawa ay basbasa ng poon magpakailanman. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Tugon. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang magiging iyong apo nawa ikaw ay abutin, nawa ay maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tugon.
Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa pagiging tao at pagdanas ng kamatayan, naging tunay na kapatid natin si Jesus. Muli niya tayong inakay sa pag-ibig at buhay ng Diyos Ama. Magbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinaging ganap ng Diyos na lumika at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, "Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya nga inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama. Sa kanyang asawa, siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin." May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo.
ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga muli sa ating lahat, Magandang umaga po, Father. sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya na sumubaybay dito sa ating live streaming sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, sa inyong mga tatahanan, mapadito sa ating bansang Pilipinas, maging sa ibang bansa na ating mga kapatid na nakiisa rin sa ating misa ngayon. Magandang umaga rin diyan sa inyong lahat. Ngayon po sa araw na ito, in advance, sineselebrate natin ang araw ng mga guro. Araw ba ng mga guro? Sa darating na Oktubre 5, no? Oktubre 5. So, salamat sa lahat ng mga guro, no? Salamat sa inyong mga sakripisyo. Kahit na medyo mahirap talaga ngayon, yung iba sobrang nahirapan talaga sa kanilang career, sa kanilang trabaho bilang guro. Ganun pa man, sila nagpapatuloy pa rin sa kanilang misyon sa pagtuturo, no? Salamat sa inyong lahat, sa inyong pagmamahal at sakripisyo. Naway bigyan pa kayo ng kalakasan, ng biyaya ng Diyos na inyong kinakailangan, no? Na inyong kinakailangan. Alam naman natin yan na ang daming napapayak ng mga guro sa panahon ng pandemya. But then again, just continue doing your mission here on earth bilang mga guro. Mahal na mahal namin kayo. Congratulations again sa inyong lahat ng mga guro. Pangalawa, ngayon po may bisita na naman tayo, no? Meron naman itong Berhen ng Manawag. Ngayon po kasi, sila naman ay mag-celebrate ng kanilang kapistahan. Happy Fiesta sa inyong lahat diyan sa mga nasakupan ng kapilya ng Berhen ng Manawag. So narito inyong Berhen, kasama natin. At ang ialin natin ng misang ito para sa inyo, no? Happy Fiesta sa inyong lahat. Kumbaga itong ating bahay, nagbisto lang, pilgrimage center ng mga patron. But anyway, as long as narito tayo ngayon, magkasama-sama. No? Nakakalungkot lang na hindi tayo magkasama face-to-face. But then again, spiritually, we are one together in celebrating your feast day. Muli, happy fiesta sa inyong lahat yan. Sa kanilang presidente, si Ate Tess, at kasamahan ng kanya mga opisyalis diyan. Maraming salamat din sa inyong paglilingkod diyan sa inyong kapilya. Sakripisyo at pagmamahal din ang inyong inialay para sa inyong nasakupan. Muli, maraming salamat. Ngayon po mga kapatid, habang binabasa ko ang lahat ng mga pagbasa, naalala ko lang, bilang isang pare, hindi pa ako pare noon, mag-i-enjoy na ako mag-i-interview sa mga ikakasal. So, doon ako parang nipapasok ko minsan yung aking pagkakulit sa mga tanong. Bilang isang pare na napare na ako, isa sa mga nakapapag-excite sa akin ay itong mabigyan ng pagkakataon na mag-preside, mag-renew ng mga ikakasal, ng kanilang kasal. Lalo na kung ang mag-asawang ito ay magsiselebrate ng kanilang 50th years of their married life. Ika nga, golden years na nila. Minsan para sa akin, nakakamangha. Sabi ko, 50 years. Kaya sa akin, pag inimbitahan ako ng mga ganitong klaseng biyaya, minsan gustuhin ko na bago yung araw na iyon, gusto ko silang makausap, yung mga mag-asawang iyon. Kasi nga, meron akong maraming tanong sa kanila. Well, una na siguro diyan, may tanong ko sa kanila, anong sekreto? Anong sekreto? At umabot kayo hanggang 50 years of being together. Anong meron? Paano nyo nilampasan? Kasi alam naman natin na hindi madali ang pag-aasawa. Buhay mag-asawa. Alam naman natin na ang buhay mag-asawa, ay, nasabi rin natin na hindi madali nga, no? Nandun yung challenge, nandun yung araw-araw na hamon. Kaya lang sa ngayon, para baga nag-iba na rin ang panahon.
parang madali na rin mag-asawa, no? Sabi ng iba, well, Father, pagka ang dalawang puso, babae at lalaki, kumbaga nagkasundo, pwede na yan mag-asawa, no? Yung iba naman, very worst reasoning. Sabi nila, Father, hanggat may pera, pwede ka mag-asawa ngayon agad. Kasi ngayon nga nagagawa ng paraan, lalo na kung may pera. But then again, ang bottom line yan, gaano ba kahanda ang dalawang puso na pinagtagpo? Kasi nga, di ba, habang magnobya pa kayo, naalala nyo, nung panahon na yon, magkasama kayo lagi, walang aalis na may iwan yung isa. Kailangan magkahawak kamay hanggang sa patutunguhan. Kailangan magkahawak kamay, no? Siguro yung iba naman, sa bawat kainan, nandun yung subuan. No? Nandun yung pagsusubo sa bawat isa. Well, tawang-tawa yung ating mga binata, mga dalaga dito. Pero sa mga mag-asawa, di ba ganun yun? No? Di ba ganun? Sobrang sweet. No? Kaya sabi tuloy ng iba, nilalanggaman na kayo diyan. Sa sobrang sweetness nyo diyan, lalanggamin kayo diyan. Pero kung iba naman yung makakita, sasabihin naman, maghihiwalay din kayo pagdating ng panahon. Kala nyo, ha? Maghihiwalay din kayo. Minsan ganun yung iba. Sobrang bitter sa ibang nagmamahalan. Yung iba din naman, para bagang nakakalimutan. Pag sila'y matutulog na, bilang mag-asawa, bago pa mag-asawa, sabi ng asawa, Honey, parang meron kang nakalimutan. Bakit? Bakit mo ko laging pinapaypayan? No need naman. Bakit? Naka-on yung aircon natin. Minsan sobrang tindi ng pagmamahal, no? Gagawin at gagawin talaga lahat, no? Marahil ilan lang ito na mga nagawa ng mga mag-asawa habang bago pa sila, no? Sa sobrang sweetness, nandiyan yan, no? Nandiyan. Buhay na buhay yan. Pero sa toyong buhay, yun na nga. Hindi po laging tamis, hindi po laging madali sa isang samahan ng mag-asawa, no? Sapagkat sa buhay ng mag-asawa, siguro kung matiyaga kayo mag-i-interview ng inyong mga kapitbahay o malakas yung signal ninyo, malalaman ninyo kung ano ang buhay ng mag-asawa, no? Yung iba doon, kakagising lang, mapapakinggan mo na ang kanilang pinag-aawayan. Mararamdaman mo na ang bigat ng kanilang pagsasama, kung anong meron sa kanila. So in other words, ang pagsasama, buhay mag-asawa ay hindi madali, hindi lang puro tamis. Along the way, you'll experience bitterness, pait sa samahan. Pero ganun pa man, ito yung realidad ng buhay mag-asawa, no? Ito yung realidad ng buhay mag-asawa. Sa mga lingwahe ngayon sa mga kabataan, madali na lang nilang masabi, once ang pamilya ay naghihiwalay o ang magnobya naghihiwalay, masasabi agad nila, o madalas, meron yang third party. Meron yang third party. Posible ang lalaki may bago. Posible ang babae may bago. Madali na lang yung sabihin ngayon. Lalo na ngayon, madali na lang i-post, madali na lang ipagsasabi sa iba na yan, naghihiwalay yan. Ang kanilang samahan, ang kanilang pag-asawa, nahinto, naghiwalay dahil merong third party. Noong nakaraan, habang may mga pagkakataon na akong makapagkasal, lalo na yung bago pa lang ako at nandun ako na destino sa Nueva Ecija, maraming kasal doon sa parokya. Isa sa mga ibinabato kong hamon para sa mga bagong mag-asawa ay itong huwag sana nilang kalimutan, no? Huwag sana nilang kalimutan na sa kanilang pagsasama, hindi lamang silang dalawa. Kailangan mayroong mamagitan sa kanila. At yan ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya habang sila lumuluhod doon, inaanyahan ko sila na tumingin sa krusifeho kung saan nakapako si Jesus. Si Jesus na maging kasama ninyo sa tamis at pait ng inyong buhay, sa inyong relasyon sa pag-aasawa. Yun yung lagi kong isa sa mga elemento na nire-remind ko sa mga bagong mag-asawa. Huwag niyong kalimutan
na hindi lamang kayong dalawa ang nagsasama sa inyong buhay mag-asawa. Kasama ninyo si Jesus na andang Diyos. So yun yung habilin ko sila lagi na wag nilang kalimutan. Kung sa pananaw ng kabataan o sa pananaw ng ating kapanahunan sa ngayon, ang third party ay negative. Kung ating titingnan sa mata ng pananampalataya, ang third party ay walang iba kundi ang Diyos. Paano ba ito mangyayari? Maging magulo ang buhay mag-asawa kung ang third party ay wala na. Kung wala na ang Diyos sa buhay mag-asawa. Minsan sasabihin natin, well, kaya na yan. Kaya may isip na yung mag-asawa na yan. No? Puro edukado. Pero hindi sa lahat ng panahon makakayanan mo lahat. Kung sa atin lang pamamaraan, sure magkukulang tayo. We will soon fail to see, makita natin ang lahat ng mga nangyayari diyan sa ating buhay bilang mag-asawa. Dito po sa ating bansa, sa Pilipinas, we are just so blessed na hindi pa natin inaaprubahan itong divorce. Otherwise, ang daming pamilyang masisira. Madadagdagan naman ang mga broken families, no? Madadagdagan naman. At sino bang kawawa? Hindi po yung babae, hindi po yung mag-asawa. Ang tunay na kawawa later on ay ang kanilang mga anak. Imagine, ang iba diyan kung saan-saan nang napunta. Dala ng broken families sila. Dahil hindi nila naintindihan, hindi nila nauunawaan anong meron sa kanila. Pakiramdam nila merong kulang. Kaya kung saan-saan silang mapunta na pamilya, sasabihin naman ng iba, dito ka na lang. Pamilya ka na namin. Well, in one way or another, naging kabahagi sila ng pamilya, pero deep within, deep inside sa mga batang iyon, hahanap-hanapin pa rin nila ang tunay na pamilya. Kaya sa mga kapatid natin diyan na mag-asawa, hindi po sagot ang divorce. Hindi po sagot ang hiwalayan sa oras ng panahon na hindi na kayo magkakaintindihan. Hindi po sagot ang hiwalayan sa panahon na nanlamig na ang bawat isa. Di nga, di ba? The more natatagal ang relasyon, minsan sa bawat isa, minsan lalamig eh. Kaya kailangan maging creative ang bawat isa. Paano mapainit? Paano may balik ang init ng samahan ng bawat isa? No? Kailangan maging creative. Siguro nung una, magdumbiya pa kayo, alam mo na yung taong mahal mo, ang tanging alam lang sa bahay ay ang magpakulo ng tubig. Magpakulo ng tubig. Minahal mo siya. Bata pa eh. Sobrang ganda. Sobrang gwapo. Yung pagkukulang mo, pagkukulang niya, ini-embrace mo, niyayakap mo. At sinasabi mo, well, in a way, kaya ko yung turuan. Pero nung nagsama na kayo ng mga ilang taon, galit na galit ka na. Sisigawan mo na yung asawa. Bakit ba? Pagpapakulo lang ng tubig ang alam mo. Meron tayong anak, ako nagtatrabaho. Kailangan alamin mo ang lahat ng mga ito. Diyan, magsisimula na diyan ang dilobyo ng buhay mag-asawa. Kung dati, madali mo lang intindihin, madali mo lang yakapin, pero later on, makikita mo ang lahat ng mga ito. No? Minsan pa nga diyan, sa pag-i-interview ko, sasabihin ko, totoo ba? Kilala mo na siya? Totoo ba? Sa inyong pasamahan ngayon na ilang taon, kilala mo na siya? Kasi mamaya, baka, meron ba siyang tinatago? At alam naman natin yon na hindi talaga natin ibibigay lahat kung sino tayo. Minsan doon na lang natin malaman kung magsama na tayo. At doon na lang tayo mabigla minsan, hala, ganito pala tong taong to. Kaya minsan, sa ibang mga pamilya, mag-asawa, matatawa na lang ako, oh, kumusta ng mister mo? Sasabihin naman ng mga asawa, Iwan Father, gusto ko nang kukunin yun ng Diyos. Bakit mo na ibibigay babalik sa Diyos? Hindi ko na maintindihan, Father. Yung ugali niya, wala na. Yung pambabae niya, wala talaga. Walang katapusan. Sorry ngayon, gagawa naman bukas. Yung pag-iinom niya, ganun pa rin. Ganito po ang buhay ng isang mag-asawa. Pero
Alam niyo mga kapatid, hindi lamang po buhay pag-aasawa, mayroong ganitong hamon. Kasi kami rin mga kaparian, mga kamadrihan, at maging mga hindi nag-aasawa, meron din mga hamon sa buhay. Magkaiba nga lang yung konteksto. Magkaiba nga lang yung mukha. Pero ano bang meron? Balikan natin yung buhay pag-aasawa. Alam naman natin na walang perpekto sa bawat isa sa atin, sa buhay mag-aasawa. Ang isang hamon sa mag-aasawa, imbis na komentuhan, maliitin ang bawat isa sa kanyang pagkukulang, ikaw na meron, ikaw yung pupuno. So kung ano yung pagkukulang ng isa, ang bawat isa ay pupuno. No? Sinasabi nga ng iba, sa buhay mag-aasawa, para itong isang box, lagay ng lagay kayo doon. Anong meron sa iyo? Lagay ng lagay. Hindi yung kuha kayo ng kuha. Hindi yung hahanapan mo yung kapartner mo na dapat gawin mo na ito, ipipressure mo siya. Hanggang sa magkagulo na kayo. Hanggang sa hindi na maintindihan. Hanggang sa manlalamig na kayo. Hanggang sa mawawala na ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa. And worst, mawawala na ang Diyos sa inyo, ang third party. Kung sa kanilang gagawa ng hindi maganda. Na mas lalong makapagbigay ng problema sa inyong buhay mag-asawa. Later na lang, makakita ka ng isang tao. Wala sa kanya, nandito sa kanya. Kaya ang daming kwento, ang daming problemang mag-asawa na kung saan hanggang sa ngayon ay patuloy na nandiyan sa atin. At ano ba ito para sa atin? Kung meron tayong mga ganitong makilala, tulungan natin sila. Meron din isang pari nagbigay ng tip para may balik ang inyong samahan, para hindi masyadong malayo kayo sa isa. Kailangan meron kayong mapuntahan na community of faith. Ano ba po ito? Marahil dito po sa ating mission station. Alam naman natin na dahan-dahan tayong napupunta na magkakilanlan yung bawat makapitbahay. Yun yung maganda. Yung meron kang matakbuhan. At itong mga ito, they believe in God. Ito mga ito naniniwala sa grasya ng Diyos. Doon ka pupunta sa mga taong ito. Dahil itong mga taong ito, itong mananampalatayang ito, ang siyang makakatulong sa iyo. Hindi sa bisyo. Hindi sa mga barkadang mapabisyo. Hindi sa mga kakilala mo na minsan nga lang yun na yung problema mo, ididiin pa ang problema mo. So isa itong napakagandang paalala sa ating lahat. Nawa sa ating papatuloy, sa inyong papatuloy sa inyong buhay, anumang hamon diyan, sana makayanan ninyo. Sinasabi sa ating Ebanghelyo, walang tao na makapaghiwalay sa pinagtagpo, pinag-isa ng Diyos. Huwag ninyong kalimutan yan. Well, marami masasabi, mag-advise sa'yo, hiwalayan mo na yan. Walang patutunguhan ninyong samahan. Huwag kang maniwala doon. Hanggat kasal kayo, hanggat meron kayong piniwala ang Diyos, magagawan at magawan ng paraan yan ng Diyos. Huwag niyo lang hayaang mawala kayo sa isa't isa. No? Huwag niyo lang hayaang mawala kayo sa isa't isa. Yung iba diyan, magsisimba-simbahan, sobrang layo na. Yung mister nandun sa kanto, yung misis nandito. Tapos later on, kukumustahin mo sila, ba't kayo nagkahiwalay? Nag-away kami kagabi. Hindi kami nagkasundo. Pero uwi kayo, mauna sa father, susunod lang ako. May mga ganon, may mga pagbibigyayan. Pero ang pinakamagandang rason doon, na nandun pa rin sila magkasama sa isang bubong ng simbahan. Meaning to say, they still know, alam nila kung saan sila pupunta. At yun ding maganda. At ngayon po, napakagandang biyaya rin para sa ating lahat, sapagkat ngayon, kapistahan ng Our Lady of Manaoag. Kung napapansin po ninyo, ang daming deboto ng Our Lady of Manaoag. No? Sa history daw nito, itong berhen, nagtawag sa mga taga-Manaoag sa bundok, boses babae. At ang sigaw niya, hali kayo, punta kayo sa anak ko kay Kristo. Hindi punta kayo sa akin. No? Yun daw yung istorya doon. Punta kayo kay Kristo. So kung napapansin din ninyo, dala-dala niya ang kanyang anak. No? Bit-bit niya. At yun yung panawagan niya, na tayo maging malapit sa kanyang anak,
Yun yung panawagan niya. At yun din marahil yung isang hamon para sa ating lahat na minsan nang nalalayo o kayo mag-asawa, minsan nang nalalayo sa bawat isa. Marahil sa inyong buhay, inaanyahan kayo ni Maria na lumapit sa Kanya para palapit kayo, maibalik kayo sa Diyos. Di ba mga kapatid, ito ang gusto ng Diyos Ama, na tayo magiging isa yung mga mag-asawa. Kayo na mag-asawa ay tuloy-tuloy na magiging isa. No? Magiging isa. Kahit anong mangyari along the way, still, ito ang klaro sa Diyos na kayo bilang asawa ay isa pa rin. Kung meron mang paghiwalay, wala nang iba dyan, kundi ang ating katapusan dito sa mundong ito. Sabi nila, till death do us part. Mahalin mo ay yung asawa kahit sino pa man siya. Gaya ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Amen. Ipaig natin ang ating pananampalataya. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig tayo nilikha ng Ama. Sa parehong pag-ibig tayo pinagbubuklod. Dumulog tayo sa kanyang mapagpalang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Sa bawat intensyon ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, maging buhay na tanda nawa sila ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundong puno ng puot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga lider ng mga bayan, pag-ibig nawa ang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging sentro nawa ng kanilang relasyon ang Diyos upang sa mga pagkakataon ng hidwaan, matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, madawanan nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang piling sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa isang tandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama rin natin sa ating mga dasal ang lahat ng mga intensyon sa mga taong sumubaybay sa ating live stream ngayon. Nawa itong lahat ay dinggin ng ating mapagmahal na Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin rin natin ang lahat ng ating mga benefactors, mga donors na laging tumutugon, nagbibigay, nagbabahagi ng biyayang kanilang natanggap galing sa Diyos para sa ating komunidad dito sa Mission Station, Our Lady of the Sacred Heart. Nawa silang lahat ay patuloy na pagpalain ng ating mapagmahal na Diyos.
manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Diyos, dinggin mo nawa ang iyong nagsusumamong sambayanan. Itulot mong madama naming lubos ang iyong pag-ibig sa mga tao, bagay at gawaing mabubuti. Sa parehong pag-ibig, kami naway makilala bilang sambayanan mo sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po tayo. Kapuri-puri ka Diyos sa mga kasalibatan siyang langit na ito may alay mula sa lupa't buong na yung paggawa ng dalapan ito para may pagkain na bibigay buhay. Kapuri-puri ka Diyos sa mga kasalibatan na ito may alay mula sa lupa't buong na yung paggawa ng dalapan ito para may pagkain na bibigay buhay. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghahain ng alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumasa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, sana. Hosana.
sana sa kahitas. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Bulikan niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Gaya sa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Malabiring Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng managaling noto sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot, at iadya mo kami sa lahat masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na. At iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinapakinabangan sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga guro. Tagapagkaloob ng lahat ng kaalaman at guro ng mga guro, bigyan po ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro. Biyayaan ninyo sila ng kahandaang linangin ang aming murang isipan at huwag magsawa kapag di makahabol ang turuan. Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong nagdiriwang sa tuwing kami nagwawagi at nag-aalo sa tuwing kami nadadaig. Pagkalooban ninyo sila ng mahinaong pagtsatsaga sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali. Pagningasin ninyo sa kanila ang maapoy na diwang nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto. Tulungan ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral
Wala sa marka ang halaga, kundi sa pananalig nila. Ikintal ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunungan. Ang bagong kaalaman at karanasan ay di dapat katakutan. Turuan po ninyong silang masiglang abutin ang alapaap, kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap. Pagpalain po ninyo ang mga gurong nauna sa amin. Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin. Tanglawan po ng iyong mabuting halimbawa ang kaguruan upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap, upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan, upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso. Siya nawa. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahagi ng kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ay ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya ay isang guni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo sandali. Muli po, Happy Fiesta po sa aming kapilya, ang Our Lady of Manaoag Chapel. Patuloy po namin pinasasalamatan ang mga sumusunod na sponsors at naglingkod. Barangay 161, Kapitan Carlo Cainya, mga kagawad at staff, Paras Compound at Mr. and Mrs. Severino and Michelle Villanueva. Our Lady of Manaoag Chapel sa pamumuno po ni Ate Tess Jimenez. Ang mga bumubuo po ng Cluster Hope, ang Our Lady of Peña Francia, Our Lady of Manaoag Chapel, St. Joseph Chapel at San Lorenzo Ruiz. Ang aming cluster president sa Cluster Hope na si Ate Aida Samson. Ang mga nag-serve po ngayon, si Kuya Jess, Ate Marge, Ate Marfy, ang lectors and commentator, choir, Kuya EJ, Ian Pasqua. Sa inyo pong lahat na patuloy pong uma-attend po ng misa, at ang namuno po sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Richie Y. Estrada, MSc. Ang sponsor po sa susunod na linggo, October 10, ay ang Cluster Faith, headed by Brother Romy Austria. Magsitayo po tayong lahat. So dahil po extended po yung ating, ano na ba tayo, MSCQ pa rin, Alert 4. So extended pa rin hanggang 15. So tuloy-tuloy pa rin yung ating virtual masses. So next week, next Sunday, ang sponsor ay yung Cluster Faith. Okay po. So muli, Happy Fiesta muli sa ating mga kapatid diyan sa chapel ng Our Lady of Manaoag. Pasensya, tinanggal ko yung mask ko kasi kanina puti, ngayon naging itim. So tinanggal, baka mamaya hindi ako COVID, mamatay pa ko sa sa usok. So Happy Fiesta muli, Ate Tess and Company, sa lahat ng opisyalis. Palapakan natin sila muli. No? So gaya ng dati, maghihintay pa rin kami dito. Kami naglilingkod. Nandiyan na yung iba. Pero alam ko may hahabol pa eh. Hihintayin pa rin namin. No? Kung gusto niyong magaya sa Peña Francia na busog sila, dahil napadala sila dito. So kung gusto niyo mabusog rin kayo, magpadala rin kayo dito. Joke lang. Happy Fiesta muli sa inyong lahat yan. Ate Tessa sa buong kapilya ng Our Lady of Manaoag. No?
Patuloy tayo maging deboto sa ating mahal na patron, sa ating Berhen, na nawa ilapit tayo sa kanyang anak na si Jesus, no? Ilapit tayo. So ito po yung kaligayahan ng ating mahal na ina na mailapit tayo balik sa kanyang anak. So sa mga mag-asawa, kung medyo malamig inyong samahan, sa mga asawa na medyo problemado na, lumapit kayo kay Birhen Maria. Ilapit kayo sa Diyos, ang ating third party sa mata ng simbahan, at siyang magbabalik sa inyo, buhay mag-asawa. Amen po ba yun? Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. magsiyo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kiligayahang walang hanggan. Amen. At patnubayan kayo ng Diyos sa pagtahak ng kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan ng kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang banal na misa, ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Kaniyang pagkalingat habang isabuhay pag